Lihim akong napangiti na makita kong lahat ng kalalakihan na papalingon sa aking anak. Isang oras ang mabilis na lumipas. Hindi pa rin lumalabas si Mr. Hilton. Good evening, everyone. Let's hear the message of the special person who initiated this occasion, Mr. Cedric Hilton. Nang marinig ng lahat ang sinasabi ng MC, biglang tumahimik ang buong paligid. Lahat ng matay nakatuon sa entablado. Nasasabik masilayan si Mr. Hilton. Higit ang mga kababaihan. Magandang gabi. Sa wakas, ngayon ang pinaka-espesyal na araw sa aking buhay. Ang araw na matagal kong inaasam-asam. Hindi ako maaaring maging mas masaya ngayon dahil nanditong lahat. From my family to my friends. To fill my heart with joy and to bless me. The best part is that no one is missing. And everyone has shown up today. Thank you all so much for taking time of your busy schedules to help me and make this celebration more graceful. Indeed, this goes above and beyond what I could have ever asked for. Seryosong pahayag ni Cedric, ngunit kakikitaan na matinding kasiyahan. Tonight, you will meet the most important person in my life. The person I cherish so much. The person that I've been looking for so long. Sandaling huminto sa pagsasalita si Cedric na nagdulot ng matinding kaba sa lahat. Ladies and gentlemen, kilalanin natin na nakatakdang maging Mrs. Hilton, Miss Zalexi Zimmerman. Nakangiti ang anunsyo ni Cedric bago lumingon to sa nakasaradong kortina. Kita sa mukha nitong labis sa kagalakan, tila proud na ipakilala sa buong mundo ang kanyang asawa. Nang bumukas ang kortina, tumambad sa panin ng lahat ang napakagandang si Lexi. Di rin nakaligtas sa panin ni Cedric ang labis sa paghanga ng mga kalalakihan sa kanyang asawa, kaya mabilis siyang lumapit dito at hinapit to sa bewang palapit sa kanya. Nais niyang ipabatid sa lahat na ang kanilang pinagpapantasyahan ay kanya ng pag-aari. Higit na nagulat si Cynthia na parang tinakasan ng kulay ang mukha nito. Bahagya pang nanlaki ang kanyang mata. Mahigpit na naikiyom ni Chelsea ang kamao habang matalim ng tingin sa mukha ni Lexi. Huminga ng malalim si Chelsea. Sinikap kalmahin ang sarili. Mabilis dinampot ang isang kopita na naglalaman ng alak at dumaan sa kanyang harapan. Inisang lagok lang niya ang inumin. Di alintana ang pait dahil pakiramdam niya ng mga oras na yun para siyang unti-unting pinapatay ng matinding galit at inggit. Anong ginagawa ng babaeng nandito, Mommy? May diin ang salita nito nang magtanong ang kanyang ina. Calm down, Iha. Hindi tayo pwedeng gumawa ng gulo dito. Huwag ka mag-alala, gagawa ko ng paraan para maibalik ko sa nararapat ang basurang yan. Aniya sa mahinang tinig. Napatakip akong bigla sa aking mukha, gamit ang kamay ko dahil sa labis sa pagkasilaw mula sa bagay na nagkikislapan sa aking harapan. Na mga sandaling yon parang gusto kong tumakbo pabalik ng bahay, magkulong sa kwarto. Natauhan lang ako na maramdamang pumulupot ang isang matigas sa braso sa bewang ko. Nagangat ako ng mukha tumingin sa mata nito. Tila nais sabihin ng mata niyang magtiwala lang ako, kaya pinuno ko ng hangin ang aking dibdib bago pinakawalan. Bahagya niyang siniksik ang aking katawan sa katawan nito. Puno ng ang pangamba ang puso ko dahil hindi ko inaasahang mangyayari to. Parang gusto ko tuloy magalit sa aking asawa. Di man lang ba niya naisipang magiging reaksyon ko sa mga ganitong sitwasyon? Aware naman siya sa kalagayan ko pero bakit kailangan niya pa akong iharap sa maraming tao? Pasimple kong sinuri ang mukha ng tao sa aking harapan. Namamangha ako sa ganda ng kanilang mga ayos. Marami rin nagagapo ang mga lalaki sa paligid, ngunit hindi ko gusto ang paraan ng pagtingin nila sa akin. Binalot na matinding takot ang puso ko nang makita ko si Mama Cynthia at matalim na nakatitig sa akin. Shh! Ayos lang yan, sweetheart. Huwag kang matatakot because I'm here. Masuyo ang hinapros ang kanang braso ko bago ko hinalikan sa sentido. Naglakad na kami pababa ng stage. Hindi pa ako nakakaupo ay nasa harapan ko na si Mami Cynthia, kaya bahagya akong napaatras dahil nilokob na matinding takot ang puso ko. Tumingin sa akin si Cedric, matamang pinag-aaralan ang reaksyon ng aking mukha. Lexi? Oh my God, ang anak ko! Umiiyak na saad ng aking madrasta. Kung pagbabasihan mong kanyang reaksyon, iisipin ng kahit sino, mukhang tunay kami mag-ina. Napanunok akong bigla dahil pakiramdam ko, nagkaroon ng bikig ang lalamunan ko. Bumukas sarang aking bibig pero walang lumalabas na boses. Kahit natatakot, nakadama pa rin ng konting kasiyahan nang marinig kong tawagin ako nitong anak. Binala kong humiwalay sa katawan ng asawa ko, ngunit lalang humigpit ang yakap niya. Nakakatakot ang seryoso nitong mata na nakatingin kay Mama Cynthia. Just to see her is enough. You don't need to see my Lexi or touch her. Makasaril niyang wika na may diin ang salitang my Lexi. Napansin ko biglang sumeryosong mukha ni Mama Cynthia. Ngunit nang lingunin ako nito'y lumambot ang ekspresyon ng kanyang mukha. Mr. Hilton, hindi mo maaaring ipagdamot sa akin si Zalexi. Ako ang pangalawang ina niya. Aniya sa mahinang boses, ngunit ramdam mo ang galit ito.
Nakita ko ang paglitaw ng isang matalim na ngiti sa bibig ng aking asawa. Tila iniinsulto ang taong kaharap. Really? Let's see, woman. Don't fool me because you don't know me. Makahulugan niyang saad na tila isang babala para sa stepmother na siyang kinalaki ng mata nito. Natahimik to at naging seryosong mukha. Hinila ako ni Cedric palayo sa kanya. Walang nagawa si Mama Cynthia. Sa ilang oras na lumipas, wala na akong ginawa kundi tumayo sa tabi ng aking asawa. Manatiling tahimik habang ang lito'y abala sa pakikipag-usap sa mga kasosyo nito sa negosyo. Maraming nagtangkang kausapin ako, pero laging si Cedric ang sumasagot sa kanilang mga tanong. Napanis yata ang laway ko dahil mula kanina, di mo lang ako nagsasalita. Marahil iniisip ng lahat na isa akong pipi. Mas okay na rin kung iisipin nila na ganun ako kaysa naman marinig nilang pautal-utal kong pagsasalita. Hinila ko sa braso si Cedric kaya lumingon siya sa akin. Bahagyang yumiko upang umabot ang aking bibig. Nahiihi ako. Parang bata kong bulong sa kanya. Ngumiti ito sa akin bago pinataka na isang magaang halik ang labi kong tila natutuwa sa akin. Halos magmukhang kamatis ang mukha ko dahil sa hiya. Napansin ko namang tila kinikilig ang ilang taong nakapaligid sa amin. Ngunit di nakaligtas sa aking paringin ng ilang pag-irap ng kababaihan. Itinaas ni Cedric ang kanang kamay, kaya biglang lumapit ang dalawang katulong at isang bodyguard nito. Senyorita, dito po tayo. Magarang nasabi ng isang katulong tumayo sa gilid ko, habang nakalahad ang dalawang kamay nito tungo sa restroom. Nagangat ako ng tingin at nakita ko nakangiti niyang mukha, habang sa tabi ko'y nakatayo si Liza, ang isa pang katulong. Tahimik akong sumunod habang nakayoko dahil nakaramdam ako ng matinding hiya. Nakatingin kasi sa akin ang lahat. Pagdating sa loob ng restroom ay saka pa lamang ako nakahinga ng maluwag. Di ako sanay sa mga gantong okasyon. Pakiramdam ko nasasakal ako dahil di ko matagalan ang mga nanguusig na tingin ng mga tao. Mahigit 15 minuto pa ako nagtagal sa loob ng restroom bago nagdesisyong lumabas na. Nais kong dumiretso na sa loob ng kwarto namin mag-asawa. Napatili ako sa gulat nang may humigit sa akin papasok sa loob ng isang cubicle bago isinarado nitong muli ang pintuan. How dare yung agawin sa akin ang lahat? Galit at mariing tanong sa akin ni Chelsea. Nanilisik ang mga mata nito sa galit na nakatitig sa akin. Pak! Ibubuka po lang aking bibig, isang sampal nang binigay nito sa akin. Pak! Ayoko sa'yo. Pak! I hate your face. Maraming sampal ang binigay sa akin ni Chelsea at pakiramdam ko, sobrang kapal na mukha ko at nagiinit ito ng husto. Wala ako nagawa ng mga oras na to. Di ko alam kung paano ipagtatanggol ang aking sarili. Lumaki akong puro takot na nasa puso ko. Tayong alam ko lang tumakas at lumayo sa mga taong nananakit sa akin. Much better you leave and go to hell, bastard. Sisiguraduhin ko sa'yong ibabalik kita sa kulungan mo. Dahil mababang uring kulungan mo hindi nararapat lamang dito, kundi doon. Galit niyang banta sa akin bago ako tinulak ng malakas. Kaya bumalandra ako sa pader at naiiyak na umupo sa sahig. Lumabas na ng banyo at naiwan akong parang isang basang sisiyo habang tahimik na umiiyak. Senyorita! Narinig kong tawag sa akin ni Liza at nagmamadali siyang lumapit sa akin. Nagangat ako ng tingin na tumitig sa mukha nito. Bakit ganon? Bakit parang di yata tago sa puso nito ang pag-aalala niya para sa akin? Dahil hindi nakaligtas sa aking mata ang ngiti na pilit itong sinusupil. Tinulungan niya ako makatayo. Saka namang pagpasok ng isang katulong hatatang natataranta ito. Hindi maintindihan ko ano ang gagawin. Mababanaag sa mukha nitong labis sa pag-aalala para sa akin. Kaya may ko anong damdamin ng umaplos sa puso ko. Dahil sa wakas may totoong tao na nagpapahalaga sa akin. Senyorita, ano nangyari sa'yo? Ano nangyari, Liza? Bakit di mo binantayang mabuti ang senyorita? Galit na tanong nito kay Liza. Biglang naglikot ang mga mata nito. Hindi maintindihan ko ano ang sasabihin. Umihi kasi ako kaya nahuli ako ng dating. Hindi ko na nakita kung sino may gawa nito. At ubili nitong sagot. Sinasabi ko na nga ba't ikaw yan? Dito lang pala kita mahanap, pinahirapan mo pa ako? Galit na wika ng isang matandang lalaki habang mahigpit na hawak ito ang kaliwang braso ko. Pitahon mo siya. Galit na utos ang tauhan ni Cedric at mabilis lumapit sa amin. Ngunit naharang to ng 3 tauhan na matandang lalaki na siyang bumili sa amin mula sa kay Mama Cynthia. Habang may nagtutulungan ng mga tauhan nito ang bodyguard, kinaladkad ako nito pariyo sa kanila. Nanginginig ng katawan ko dahil sa matinding takot. Walang patid ang pagpatak ng mga luha ko habang nakikiusap sa kanya. Parang awa mo, napakawalan mo ko. Pag sumama ko sa kanya, ngunit parang wala itong narinig. At patuloy lang to sa paghila sa akin. Dumarami na mga tao sa aming paligid at nagtataka mang ito sa kung ano ang nangyayari. Ngunit ni isa wala man lang nakialam. How dare you touch my wife? Dumadagundong na boses ang aming narinig na siyang nagpatigil sa paghakbang na matandang lalaki na may hawak sa akin.
Pumihit to paharap ngunit isang malakas sa suntok ang tumama sa mukha nito. Sa lahas ng suntok, kumandusa ito sa lupa, kaya nabitawan niyang braso ko. Napasinghap ang lahat dahil sa nangyari. Kababakasan ng takot at reaksyon ng lahat nang makita ang galit na mukha ni Cedric. Akala ko titigil na ito, ngunit sinugod pa niyang lalaking nakandusay at pinaibabawan ito. Magkakasunod na suntok ang natanggap nito mula sa aking asawa. Natatakot man, naglakas daw ba akong lumapit sa kanila. Niyakap ito mula sa likod. Tama na, please. Pakiusap ko sa aking asawa habang patuloy na umiiyak. Huminto naman to sa pagsuntok sa lalaki bago tumayo. Mabilis tong humarap sa akin at mahigpit ako niyakap. Sisiguraduhin kong magbabahid sa akin ng buong angkan mo. Hinihingal sa galit ng wika nito. The party is over, James. Ang sabi nito sa mga bisitang nakapalibot sa amin bago tinawag ang kanyang tauhan. Oo, young master. Nakayokong sagot ni James sa aking asawa. Make it sure na malinis ang lahat. Ayoko na masisira ang pangalan ko ng dahil sa gagong to. Seryoso nitong utos. Puno ng otoridad ang tinig. Napakatahimik ng buong paligid at ni isa, walang naglakas loob na magsalita. Napasulyap ako sa lalaking nakandusay. Halos hindi na makilalang mukha nito dahil nabugbog ito ng husto. Giniya ko ni Edric nahagip ng mga mata ang malalim na tingin sa akin ni Chelsea at ng ina nito. Sinaktan ka ba niya? May masakit ba sa'yo? Natataranta nitong tanong sa akin. Pagkapasok pa lang namin sa loob ng kwarto, masusi niyang sinusuri ang aking katawan hanggang sa huminto ang mga mata nito sa aking mukha. Shit! Humandas sa akin ng lalaking yun. Mapapatay ko talaga siya. Nagngangalit ang bagang nito sa matinding galit. Marahil napansin nito ang pamumula ng aking mga pisngi. Hindi ko nilang sinabi kung sino may gawa nito sa akin dahil natatakot ako na baka magwala pa ito sa galit. Kinuha ko ang kanyang kamay, dinala sa aking pisngi habang nakatitig sa mga mata nito. Natigilan to, tila humupa ng kanyang galit. Salamat. Madamdamin kong wika habang puno ng pagsuyo na nakatitig sa kanyang mga mata, kasabay ng paglitaw na isang matamis ng ngiti sa aking mga labi. Pabagsak kong ibinaba ang malit na baso sa counter table ng bar. Hindi ko na mabilang ko ilang baso na bang matapang na alak na nainom ko. Basta alam ko masama ang loob ko. Halos hindi na ako makahinga dahil sa matinding sama ng loob. Bakit ba lahat na lang napupunta sa Lexi na yun? Lagi na lang siyang center of attention sa lahat ng bagay. Simula dumating ito sa buhay namin, pakiramdam ko, inago niya ng lahat sa akin. Ang atensyon ni Daddy Mariano na kalaunan, natuklasan ko hindi palang tunay kong ama. Ang mga ari-arian na dapat ay sa akin. Ngayon naman ay ang lalaking minamahal ko simula ng bata pa lamang ako. Wala siyang tinira sa akin at lahat na yata ay nasa kanya na. Ang mangmang na yon. Nanggigigil kong bulong habang mahigpit ang pagkakahawak ko sa baso na wala ng laman. Tumingin ako sa bartender at tila nauunawaan niya ang nais ko dahil lumapit ito sa akin, tsaka sinalina ng tequila ang aking baso. Mabilis tinangga ang alak at pakiramdam ko umiikot ng paligid ko dahil sa epekto ng alak. Ngunit wala akong pakialam, gusto kong magpakalasing ngayong gabi para saglit na makalimot sa kabigo ang natamo. Patuloy sa pag-ilaw ang cellphone ko sa aking harapan dahil kanina pa tumatawag si mommy. Hindi ko to sinasagot hanggang sa tuloyin tong nag-shutdown. Napalingon ako sa kanang bahagi ko nang maramdaman ko ang presensya sa aking tabi. Isang lalaki ang walang paalam na umupo sa tabi ko. Hi, alone? Nakangiti nitong tanong sa akin. Pumihit ako paharap sa kanya at namumungay ang mga mata na tumitig sa mukha nito. Masasabi kong gwapo ito at malakas ang karisma nito pagdating sa babae. Ngunit hindi hamak na mas gwapo si Mr. Hilton at higit sa lahat bilyonaryo pa. Ewan ko ba kung bakit parang obsessed na yata ako sa isang iyon at halos gabi-gabi kong pinagpapantasyahan ang katawan nito. Dumating na rin ako sa punto na humanap na ibang lalaki para matugunan ang pangailangan ko. Ngunit bigo ako. Walang alam si mommy sa murang edad ko. Muntik nang masira ang buhay ko. Dahil ang matinding pagkahumaling ko kay Hilton, lalo pang lumala. Halos hindi na ako makapaghintay na makapiling to. Ngunit kay hirap niyang abutin. Ni makalapit hindi ko magawa. Kaya na mabigyan ako ng pagkakataon na makadaupang palad ito, matinding kasiyahan ang naramdaman ko. Kulang na lang maghubad ako sa harapan nito, ngunit hindi ko ginawa. Dahil iniisip ko na baka turn off siya sa akin. Bakit mo ako gusto? Taas kilay kong tanong sa estrangherong lalaking nasa harapan ko. Ngumiti siya sa akin nang makahulugan. Napangiti ako at kusang kumilos ang katawan para tumayo. Ganon din ang ginawa nito. Humantong kami sa kanyang kondo at ngayon, kasalukuyan kaming nandito sa loob ng banyo. Sabay na naliligo habang nilalasap ang sarap na dulot ng mga labi nito. Ouch!
Reklamo ko nang kagatin niyang dibdib ko. May pagkasadistang isang to ah. Bakit hindi mo gusto? Sa bandang huli magugustuhan mo rin, trust me. Aniya sa namamaos na boses. Ramdam ko ang marahas na paghaplos ito sa aking balat at ang malakanakang pagkagat niya sa akin. 4 o'clock na madaling araw nang tuluyan tong nakatulong habang ako'y tahimik na umiiyak. Maingat akong kumilos para bumangon ngunit napapangiwi ang mukha ko sa tuwing kumikilos ako dahil talagang masakit ang pribadong bahagi ng aking katawan. Nakahinga ako ng maluwag nang tuluyan akong nakaalis sa kama nang dito nagigising. Nagmamadaling dinampot ko ang aking gown na suot ko sa party kagabi. Mabilis ko tong sinuot at di na ako nag-abala pa na magsuot ng panty. Kagad kong dinampot ang aking shoulder bag bago nagmamadaling lumabas ng kwarto. Mabilis ang tahip ng aking dibdib habang naglalakad sa matinding kaba at sa bawat hakbang ko'y napapaiyak ako sa sakit. Tuluyan na akong nakalabas nang gusali at swerte namang nakakita ko na isang paparating na taxi. Kagad ko itong pinarat nagmamadaling sumakay nang hindi lumilingon sa aking likuran. Pagdating sa bahay, kagad ako nag-shower. Tinapat ko sa dutsa ang aking kahubdan at tahimik na umiiyak habang sinasabon ng aking katawan. Bakit ba napakamalas ko sa buhay? Nagsimula lang naman to mula nang dumating si Lexie sa bahay na ito. Hindi ako papayag na maging maligayang babaeng yon dahil ibabalik ko sa kanya ang lahat ng kamalasang dala niya sa buhay ko. Aniya sa aking isipan, habang hinahayaan lang ang pagtali na maligamgam na tubig sa aking katawan.